sa kanyang panahon. May mga taong dahil sa pagmamahal sa pamilya ay nagagawang isakripisyo ang kanilang sarili. Ganito ang naging karanasan ni Olive sa ating dunang sa kanyang panahon. Kumusta na si Mang Nato, Olive? Ligtas na siya sa panganib, Rachel. Salamat sa'yo. Bakit sa akin? Dahil ipinakilala mo sa akin si Nestor. Kaya nagustuhan niya ako at tinulungan. Ay naku, bruha ka. Ikaw ang nagsakripisyo, no? Kaya wala kang utang na loob sa akin. Buti, hindi nagtanong si Glenn kung saan galing yung perang ginagastos mo. Ay naku, nagtanong si Myla. Sinabi ko na lang na pinautang mo ko. At babayaran ko sa'yo ng unti-unti kada sweldo ko. Ang galing talaga ng kaibigan ko. Naging bida tuloy ako. Ay, kain na tayo, Tay. Masarap tong mga dalang ulam ni Ate Olive. Oo nga, Itay. Sigurado marami tayong makakain. Nasaan bang ate ninyo at nang makasabay na natin kumain? Kumain na raw po siya, Itay. Magpapahinga na lang daw po siya. Kasi masakit po ang ulo niya. Ang bait talaga ng ate ninyo. Lagi tayong naaalala. Ay, ako totoo po yan, Tay. Binigay na nga niya yung 1 week allowance namin ni Kuya Glenn eh. Oh, Para daw kahit mawala siya ng pera, naulan niya ng bigay para sa amin. kaya kayong dalawa ha. Huwag niyong pasasamayin ang loob ng ate niyo. Mag-aral kayong mabuti. At huwag niyo siyang bibiguin. 2 weeks tayong mawawala? Bakit? Saan tayo pupunta? O hindi sa Baguio at sa Boracay, dear. Doon tayo magre-relax. Ganun ba? Oh, bakit parang nalungkot ka? Hindi ka ba natutuwa na makakapasyal ka? Bibili kita doon ng mga gamit mo. Pati pamilya mo. Ipamimili din natin para may pasalubong ka sa kanila. Masaya naman ako na makakarating ako doon. Kaya lang, iniisip ko kasi kung anong sasabihin ko sa kanila. Alam mo naman na lihim sa kanilang tunay kong trabaho. Pati na yung relasyon natin. Yun lang pala eh. Madali lang yan. Sabihin mo, isinasama ka ng boss mo para ipromote ang mga produkto ng kumpanya niya sa probinsya. Wow! Bongga ka talaga, girl. Ang gaganda ng mga damit at alahas na ibinibigay sa ni Nestor. Ang swerte mo talaga. Ay, ewan ko ba kung swerte nga matatawag ito. Bakit naman ganyan ang sinabi mo? Kasi alam ko namang mali ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Ginagawa ko lang ito upang matulungan ang pamilyang kumupkup sa akin at nagmahal. Kaya nga bilib ako sa'yo, Olive eh. Hindi lahat makakaya yung sakripisyong ginawa mo. Lalo na hindi mo naman kadugo si Mang Nato. Inampung ka lang nila nung maulila ka. Pero kahit ganun, tinrato nila ako ng mabuti at minahal. Sana lang kung dumating ang panahon na malaman ni Tatay Nato ang lahat. Sana maunawaan nila ako at mapatawad. Siguro naman, Myla, hindi mo na ako kukulitin. Dahil sinamahan na kita sa paghanap ng materials para sa project ng grupo nyo. Ay, oo naman, Kuya Glenn. Kasi naman, yung mga kasama ko, hindi sila pwede ngayon. Ako yung naka-assign na bumili ng mga gagamitin namin. Kaya nga, kinulit kita na samahan ako. Nakakatamad kaya maghanap mag-isa. Dapat tinutularan mo ang sipag ni Ate Olive.
Kahit nahihirapan, trabaho pa rin ang trabaho para sa ating lahat. Oo nga, kuya. Kaya nga, nag-aaral ako ng gusto. Para naman may konsuelo si ate. Tama, para matuwa siya. Alam mo, Myla, naisip ko buti na lang kinupkup ni na itay at inay si Ate Olive nung namatay ang mga magulang niya. Nagkaroon tayo ng mabait at mapagmahal na ate. Ay, Oh. sandali kuya. Ha? Tingnan mo yun, no? Yung akbay ng matandang lalaki. Di ba si ate yun? Oo nga, no? Bakit ang sweet nila nung matandang yun? Tsaka, saan sila pupunta? Sundan kaya natin. Para masagot yung mga tanong natin. Ayaw namin kumain. Oh, himala. Ayaw niyong kumain kahit paborito niyong ulam ang dala ko? Wala kaming gana. Glenn, Myla, may problema ba kayo? Kasi hindi naman kayo ganyan dati. Ikaw ang problema namin, ate. Ha? Nagsinungaling ka sa amin. Ano? Hindi kita maintindihan, Myla. Akala namin promo girl ka sa isang malaking kumpanya na malinis ang trabaho mo. Oh, Yun pala, may sugar daddy ka? nakita namin kayo sa mall, ha? Habang akbay ka ng lalaki na kasing edad na ni Itay. At sinundan namin kayo. Nakita namin ang lahat. Kaya hindi ka na makapaglilihim pa. Sorry. Sorry, Glenn. Myla. Paano mo siya nakilala? Sa bar? O ibinugaw ka ni Rachel? Siguro, inimpluwensyahan ka ng bar girl na yon. Hindi. Hindi totoo yan. Huwag kayong magalit sa kanya. Oo, tinulungan niya ako mapasok bilang escort girl. Pero ako ang nagdesisyon noon para maipagamot si Itay Nato. At gumaling siya. Masama pa rin ang pinasok mong trabaho. Bilib pa naman kami sa'yo? Yung pala, masama kang babae. Masama! Yung pala ang dahilan. Kaya ganyan na lang ang pag-iyak mo. Napakasakit, Nestor. Napakasakit ng mga sinabi nila sa akin. Nabigla kasi sila. Pero pasasamba, maiintindihan ka rin nila. Pero ang gusto nila, umalis na ako doon. Ganun ba? O edi, umalis ka na muna doon. Ikukuha kita ng isang magandang apartment. Yung magiging komportable ka. Mabuti nga yun para makapagsama na tayo. Pero Nestor, may asawa ka. At kahit ano oras maaari siyang bumalik ng Pilipinas. Hindi niya malalaman ang relasyon natin. Kahit na ibahay pa kita. Ayoko. Lalo lang magagalit sa akin ang pamilya ko pag ginawa ko yun. O anong gagawin mo? Mga anak, pwede ba tayong mag-usap Tungkol po saan, Itay? tungkol sa Ate Olive nyo? Galit kami sa kanya, Tay. Ang sama niya. Sinungaling siya. Pinapaniwala tayong malinis ang trabaho niya. Hindi naman pala. Gusto namin umalis na siya dito. Alam kong mali ang ginawa niya. Pero sana naman, huwag kayong maging ganyan kalupit sa kanya. Itay, kinakampihan niyo pa po siya. Hindi, Glenn. Kasasabi ko lang, mali ang ginawa niya. Ang gusto ko lang alalahanin niyo na nagawa niya yon dahil sa pagmamahal sa atin. Para maipagamot ako sa aking prostate cancer at upang makapag-aral kayo. Tay? Kung hindi niya ginawang sakripisyong yon, palagay niyo kaya buhay pa ako, mga anak.
Kasi naman Itay, Ang dapat nating gawin, tulungan siya magbagong buhay. Ako, maaari naman ako magtrabaho. Magtitinda-tinda ako para kahit papaano'y kumita ako. At kayong dalawa, mag-working student kayo. Ha? Gusto niyo magtrabaho kami? Oo, tayong lahat. Para hindi na kailangan pang gumawa ng masama ng atin ninyo. Maitaguyod lamang tayo. Oh, best friend, ito magiging kwarto mo paglipat mo rito sa bahay ko. Nilinis ko na to. Salamat, Rachel. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Talaga bang tuloy na yung pag-alis mo kinamang nato? Oo. Hindi pa rin ako kinakausap ni Glenn eh. Galit pa rin sila sa akin. Si tatay Nato lang ang kumakausap sa akin. Dahil yun sa nauunawaan ka niya. Mahal ko sila, Rachel. Itinuring ko na silang pamilya ko. At napakasakit sa loob ko. Ang gagawin kong pag-alis doon. Sana naman mabuksan na isip niya ng Glenn at Myla. Maunawaan nilang labag talaga sa loob mo ang pagpasok sa trabahong yun. Tatay Nato, saan niyo po dadali ng mga balot at itlog na maalat na yan? Ito, ititinda ko sa harap ng bahay natin, anak. Ho? Bakit po? Para kahit papano'y kumita ako. Makatulong sa mga gastusin dito sa bahay. Malakas na naman ako eh. Ikaw lang itong ayaw akong pagtrabahuin eh. at ako naman ate, Oh, magtatrabaho na rin. Natanggap akong call center representative sa isang kumpanya na malapit lang sa school ko. pati ikaw? Magtatrabaho, Glenn? Oo ate, para hindi mo na problemahin ang pag-aaral ko at na makatulong din ako sa mga gastusin dito. Ate, ako rin. May trabaho na. Natanggap akong encoder. Magtutulong-tulong kami, anak. Upang hindi mo na kailangang isakripisyo ang sarili mo. May taguyod lamang kami. Tatay Nato. Ate, sorry sa masasakit na sinabi namin sa iyo, ha. Nabigla lang kami. Ngayon, nauunawaan ka na namin. Mahal na mahal ka namin Ate Olive. Kaya gusto namin makapagbagong buhay ka. Sana sundin mo ang pakiusap namin. Salamat sa Diyos. At hindi na kayo galit sa akin. At salamat din sa inyo lahat. Mahal na mahal ko rin kayo. Hayaan ninyo. Ngayon, sisimulan ko na ang pagbabagong buhay. Sa kanyang panahon. Pinakamasakit sa isang ina ay ang matapos gawin ang lahat para sa anak ay bigo pa rin siyang mapabuti ito. Ito ang naging karanasan ni Selena sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayan. Nakuha ko ng lahat ng pera niya dito sa aparator. Jackpot na naman kami nito. Yan. Alis na ako. Bago pa siya magising. Jojo! Bakit ka narito sa silid ko? Buisit naman. Nagising. Kinuha mo yung pera ko yan, ano? Maramot ka eh. Ayaw mo akong bigyan kaya kinuha ko. Ibalik mo sa akin yun. May mga babayaran ako. Ano ako, tanga? Kahit maglupasay ka pa dyan, hindi ko ito babalik. Maawa ka naman sa akin, Jojo. Malaking halaga yan. Yun nga ang gusto ko eh. Para mas matagal ang happy-happy namin. Jojo! Kaya ka na! Jojo, huwag ka umalis! Ibalik mo yung pera ko! Jojo! Wala ka na talagang awa. Wala ka na pagmamahal sa akin bilang iyong ina.
Yun naman pala nangyari. Kaya nung dumaan ako sa grocery mo, wala ka. Kawawa ka naman. 2 linggong kita ng grocery yung ninakaw niya. Rodora, saan ba ako nagkamali? Paano na-active na gawin to sa akin ng aking anak? Naging mabuting ina naman ako sa kanya. Binigyan ko siya ng edukasyon at magandang kinabukasan. Kaya lang, ang anak mo ang kusang pumili sa maling landas. Oo nga. Tama si Mang Lucio, Selena. Hindi mo kasalanan yung pagkaligaw ng landas ni Jojo. Dapat kasuhan mo siya dahil sa ginawa niya pagnanakaw sa'yo para matuto siya ng leksyon. Yun nga kaya ang dapat kong gawin. Anak, hindi mo dapat ipagkibit balikat ang nangyari. Baka ulitin pa niya yun. Alalahanin mo, lulong siya sa bawal na gamot. Oy, kung hindi mo kaya, ito na lang ang gawin mo. Lagi mong ilak yung kwarto mo. Para hindi na siya makapagnakaw pa sakaling bumalik pa dito. Okay. Ibang klase ka talaga, Joe. Siyempre. Kapag sinabi mo, natutupad. Ako pa? Gusto mo lang maraming binabata, kaya ito na. Ang dami nga. Oh. Bilib na bilib ka talaga sa akin, Bilib na bilib, tol. At mula ngayon, Ano? King Jojo na itatawag ko sa'yo. Ha? Ha? King Jojo? Eh dahil para kang hari, lahat ng ginusto natutupad. Ayos yan ah. O, di ba? Mula ngayon, ako na si King Jojo. Oo. O ba? Ha? Tom, Oh, alis mo na si King Jojo ha. saan ka pupunta? Eh, may hinahanap ako eh. Ha? Gusto ko ng iba pang trip to heaven. Kinakabahan ako Bakit kaya? Sanay na naman ako mag-isa sa kwartong tinutuluyan ko. Buti pa, ilak ko ng pintuan. Total, gabi na naman. Pagkatapos kong isara ang pinto at bintana, makikinig na lang ako ng radyo hanggang antukin ako. Kumusta, Tina? Si Jojo, ang pula ng mga mata niya. Oh no! Hindi ka na nakasagot. Anong kailangan mo? Bakit bigla mo binuksan ang pinto nitong bahay ko? Papasok muna ako. Hindi kita pinatutuloy, hindi ka dapat pumasok. Uy! Suplada! Okay yan! Para mas exciting ang trip to heaven natin, ha? Lumabas ka dito. Sisigaw ako. Sisigaw ka? Ha? May baril ka. Oo! Baril ka! At puputok ito. Oras na sumigaw ka. Huwag. Huwag, Jojo. Mawakan ka akin. Uy! Ang kinis ng balat mo. Sarap mo hawakan. Huwag. Maging mabait ka sa akin para maawa ako sa'yo. Naiintindihan mo? Pinasamantalahan niya ako. Ginahasa ako ng walang niya yung anak, Alicelina. Diyos ko. Anak ko. Tinutukan niya ako ng baril at pinasok sa inuupahan ko. Sobra na talaga yung batang niya. Kahit ang ibang tao, pinipinsala na niya. Dapat kasi, hindi niyo kinukonsinti ang Alicelina. Dapat pinahihiyaan niyo ni siya. Ginawa ko na yun, Tina. Pero binalikan pa rin niya siya muna makalabas sa rehab. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Anong gagawin mo? Kakasuhan ko siya, Mang Lucio. Gusto kong mabulok siya sa bilangguan.
Selena, sobra yung perang binayad mo sa akin, oh. Oh, eto. Ay, sobra ba? Oo. Naku, maraming salamat sa pagsasabi mo, ha? Pasensya ka na, Rodora. Ano ka ba naman? Ano ba lang yung iniisip mo? Yung anak mo na naman bang rapist? Rodora, wanted na siya ngayon, eh. Kasalanan niya yun. Huwag mo naman sabihin tutulungan mo. Hindi ko alam. Magulungan ako. Suga pa sa bawal na gamot yung anak mo. Hindi lang siya basta nagnanakaw ngayon, ha? Nang-rape na rin siya. Ay, sana maisip mo yon. Maawa ka sa ginahasa niya. Nakatapos na ako mag-shower. Ay, sana naman makatulog ako ngayon. Ilang gabi na ako hindi mapagkatulog. Lalabas na ako ng banyo. Hello, Mami! Jojo! Jojo, bakit ka narito? Bahay natin to, kaya natural lang na umuwi ako dito. Hinahanap ka ng mga pulis dahil sa ginawa mo kay Tina. Hanggang yun? Nagsumbong pala. Anak, hindi mo dapat ginawa yun. Malaking kasalanan niya sa Diyos. Kaya nga ikaw na lang ang pinuntahan ko eh. Para wala nang problema. Anong ibig mong sabihin, Jojo? Ikaw ang isasama ko ngayon sa trip to heaven ko. Anak, huwag! Huwag ka sa akin! Nanay mo po! Sa akin ka nanggaling! Naku, totoo nga palang may sakit ka. Kaya hindi mo nasasagot yung mga text at tawag ko. Rodora, si Jojo. Si Jojo. Naku, alam ko. Alam ko na ang ginawa niya. Sinabi sa akin ni Mang Lucio. Paging yung pag-file mo ng kaso laban sa iyo, anak. Napakasakit, Rodora. Sakit. Bakit ko sinapit ito? Naging masamang ginawa ko. Magpakatatag ka, Selena. Matatapos din ang problema mo na yan. Ngayon, dalawa na ang kaso niya, rape. Maliit na ang kanyang mundo. Kaya nga, ihanda mo yung sarili sa maaari pang maganap. At sana, huwag mong isipin, tinalikuran ka na ng Diyos. Aling Selena? Mang Lucio? Mang Lucio, buksan niyo po ang pinto! Bakit Tina? Ano nangyari? Mang Lucio, napanood ko sa TV si Jojo. Nahuli na ba siya? Patay na ho siya. Binanudok po niya ang isang pulis habang dinarakip siya. Wala na ho si Jojo. Wala na ang walang iyang nagsamantala sa amin. Ayaw mo kunin ang kanyang bangkay. Oo, Rodora. Bahala na sila sa lalaki yun. Wala na akong pakialam. Kahit itapong pa nila sa ilog. Selena, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman. Pero, sa kabila ng lahat, anak mo pa rin siya. Bakit ba kinakampihan mo pa? Lapastangang yun. Walang niya siya. Hindi sa kinakampihan ko siya. Galit na galit din ako sa kanyang ginawa. Kaya lang bilang ina, dapat pa rin bigyan mo siya ng maayos na libing. At kung wala na sa puso mo ang pagmamahal sa kanya, alang-alang sa Diyos, magpatawad ka para kumaan na rin ang iyong kalooban. Totoo ba ang sinabi mo, anak? Kukunin na natin ang bangkay ni Jojo. Opo, Papa. Tama po kayo ni Rodora.
Dapat ko pa rin siyang bigyan ng maayos na libing. Kasala man siya sa akin. Ngunit nasa Diyos na ang paghatol sa kanya. Ay, salamat naman at nagbago rin ang isip mo. Alam sa Diyos, Papa. Gagawin ko ito sa aking anak. Kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Amalia sa ating dunang sa kanyang panahon. Amalia! Amalia! Ano ko, yung asawa ni Sando, sinulog ang sariling katawan. Ha? Diyos ko, si Carla, nasa daw siya, Aling Gloria? Nandun sa bahay nila. Pinagtutulungan ilabas ang dumating ng mga bumbero. Buti na lang, Kabo. Ano, bilang na barangay huli yung istasyon ng bumbero, kaya nakaresponde agad ang mga volunteer. Ay, dali. Tayo na, Aling Gloria. Tingnan natin kung anong pwede natin maitulong sa sitwasyon ni Carla. Oo nga. Yan talaga ang sasabihin ko sa iyo. Tara na, tara. Siraulo talaga ang babaeng yun eh. O di sa akin na naman isisisi ng mga tao yung pagsunog niya sa sarili niya. Samantalang wala naman akong kinalaman sa ginawa niya. Nasa ospital pa rin daw si Carla, Andre. Oh, At alam mo ba kung sino nagbabantay? Si Amalia, yung dati mong kinakasama na taga doon sa dulong Eskinita. O di ba? Siyang naging dahilan ng paghihiwalay ng mag-isawa. hindi ko rin alam kung anong gustong palabasin ng babae yun eh. At sumausaw pa sa kababaho ni Carla. Pero Andre, hindi ka pa naawa sa asawa mo? Sunog daw halos ang itaas ng bahagi ng katawan. Yun ang problema niya ngayon. Yung nabuhay pa siya. Oh, ano, magsisilbi siya ngayong patay na buhay dahil sa kalokohan niya. Hindi mo man lang ba sa sisilipin sa ospital? Hindi na. Baka umasa pa yun, babalikan ko siya. Saka hiwalay na kami. Kaya wala na kaming obligasyon sa isa't isa. Carla, natutuwa ako. Nagkamalay ka na. Pero ako, Hindi ako natutuwa. Nagkamali ako. Hindi na rin ako dapat dinala dito sa ospital. Ayoko naman mabuhay talaga. Gusto ko na mamatay. huwag mo sabihin yan. Sikapin mo ngayon, lumakas ka. Para madali kang gumaling. Pati ang mga sugat mo, para gumaling agad. Para mabilis ka makalabas dito sa ospital. Para kanino pa ba ako dapat mabuhay? Magmula na mamatayan ako naman na sa akin sa nabupunan. Magmula na iwan ako ni Santo. Mula na maaraw na ngayon, namatay na rin ang buong pagkatao ko. Kung sabihin ko ba sa'yo, nandirito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan ka. Pangako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Kung akala mo, makandarama pa ako ng pag-asa tulad na iniisip mo. Kamali ka. Iwan mo na ako. Huwag ka na makabalik pa. Dahil habang nakikita kita, tulad ng mga sugat ko,
bumabalik lang ang hapdi ng kalaan. Handa akong ibigay sa'yo ang buhay ko na buong buo. Hindi ako magdadalawang isip na pagsilbihan ka. Kaya huwag mo naman akong pagtabuyan. Sa ganitong paraan lang ako makakabawi ng mga nalari ko sa aking konsensya. Sa ganitong paraan lang. Andito ka na pala, anak. Halika na magkape. Ito't nakapagprito na rin ako ng itlog tsaka daing na tilapia para sa almusal. Ang totoo, anak, hinintay rin kitang umuwi kagabi. Hanggang nakatulog lang ako. Ay, kasi po tay, hindi ko Oh. maiwan si Carla. Panay ang daing niya. Bakit? Kumikirot po yung kanyang mga sugat. Anak, isang bagay lang, ha? Huwag mo namang masyadong pababae ng sarili mo sa sitwasyon, ha? Sapat na yung sinilip mo siya sa ospital. Pero huwag namang halos gampanan mo lang lahat ng mga pangailangan niya roon. Nag-iisa lang po sa buhay si Carla, itay. Wala talagang mag-aasikaso sa kanya sa ospital. Inaalala ko rin naman kasi ang kalusugan mo. At saka baka ka kung mapabayaan mo rin ang pagtuturo mo. May mahirap namang maisakripisyo mo ang mga bagay-bagay dahil lamang sa sitwasyon ng asawa ni Santo. Huwag ko kayo mag-alala, itay. Alam ko pong ibalanse ang aking mga oras. Kaya hindi po maaapektuhan yung online class ng aking mga estudyante. O siya, sige, ikaw ang bahala, anak. Pero sana ingatan mo rin ang sarili mo. Magpahinga ka kapag hinihingi ng katawan mo ang pahinga. Aba, pahalagahan mo rin ang buhay mo. Hoy, lalaki! Asan yung kaibigan mong Judas Barabas? Sino hong Judas Barabas, Aling Gloria? Ay, sino ba? Di si Santo! Naturingan ang Santo yung pangalan pero asal demonyo! Hindi ko ho alam kung nasan si Santo. Ilang araw na ho kami hindi nagkikita. Sinungaling! Kasakasama mo sa inuman, hindi mo alam kung nasaan. Bakit niyo ho ba hinahanap sa akin si Santo? Ano ho bang problema niyo sa kanya? Dahil sa walang yaan niya, sinunog ng asawa niya yung sariling katawan. Ando sa ospital. Awawa ang kalagayan. Kaya sabihin mo doon sa kaibigan mo Judas Barabas, puntahan naman niya yung asawa niyang nasa ospital. Naku, Aling Gloria, alam na ho ni Santong nangyaring yun. O bakit hindi malaman niya madalaw yung asawa niya? Kayo na ho may sabing walang ya si Santo, di ba? Ay, hoy! Judas Barabas, asas! Magkaibigan nga kayo ni Santo! Sige ho. Pareho kayo alang kwentang asawa! Talaga bang hindi mo ako titigilan ng kasusunod mo, Amalia? Nasa ospital si Carla. Oh, Ano ba ang tinamong sunog sa katawan? Nagka-infeksyon na nga yung mga sugat niya at pwede niya yung ikamatay. kung oras naman niya mamatay. O ano ngayon? Ano ka ba, Santo? Wala ka na ba talagang konsensya? Kaya kahit kamatayan ng asawa mo na pinag-uusapan, wala ka pa rin pakialam? Ano ba kasi ang drama mo at pinakikialaman mo ang buhay ni Carla? Tapos sinadamay mo pa ako. Dahil hanggang ngayon, sinusumbatan pa rin ako ng budhi ko. Nung araw na mag-away kayo dahil sa pagtatanggol mo sa relasyon natin, nung itulak mo siya sa hagdan at mahulog, nang makunan siya sa magiging anak nyo, kitang-kita ko yung dugong umaagos sa mga hita niya. Pero anong ginawa mo? Sa halip na dalhin mo sa ospital, iniwan mo lang siyang mag-isa. Tapos na yun. Matagal na nangyari yun. Parang tayo, di ba? Tapos na tayong dalawa, pero bakit ayaw mo pa rin akong tantanan? Siguro nga, dahil magkaiba tayo, Santo. Kung wala ka nang natitirang konsensya sa pagkatao mo, ako meron pa.
Nagbigay na ng taning ang doktor sa mga araw na pwede pang itagal ng buhay ni Carla. Kung wala ka na nga konsensya, sana lang umiral pa sa'yo ang pagiging isang tao! Heron? Heron, nasaan ba si Amalia? Nandito na kasi yung pinabili niya sa akin mga kakan na yan para sa huling gabi ni Carla. Umalis sandali. May mga ayusin pa kasi siyang mga papeles sa pagsasalin ng kanyang memorial plan para sa pagpapalibing kay Carla. Napakabuti ni Amalia. Hanggang sa huling sandali, tinupad niya yung pangakong hindi niya iiwan si Carla. Naligaw lang ng landas ang anak ko. Pero pagkaraan yon, wala siyang hinangad kundi maituwid ang kanyang naging pagkakamali. Sinubok lamang siya ng mga pagkakataon, Heron. Ang mahalaga, hindi nawala sa puso't isip niya ang kabutihan. Nanatili siya mapagkalinga sa kapwa, lalo na kay Carla. Sinadya kong makaalis na ang mga tao bago ako lumapit dito sa puntod ni Carla. Ayoko na kasing makaabala pa sa paghahatid nila sa kanya sa huling hantungan. Kaya pa na siyang nakahimlay sa kanyang puntod, Santo. Pero ako, dadalhin ko habang buhay ang mga sumbat ng aking budhi. Hanggang sa kanyang mga huling sandali. Wala siyang sinasambit sa kanyang mga dasal, kundi ang mapabuti ang iyong buhay. Kaya tuparin mo yon. Para kahit saan man siya naroon, magkaroon ng kapanatagan ng kanyang kaluluwa. Napakabait ni Carla. Pero bakit hindi ko nasuklian ang kanyang mga kabutihan? Hindi naman laging nasa huli ang pagbabago. Kaya huwag mong sayangin ang darating pang mga panahon. Magbago ka para sa iyong sarili, para sa susunod mo pang mga plano. Sikapin mong maging tapat ang laman ng iyong puso. Sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang pagpilala sa sariling katatagan at pagbibigay halaga sa dignidad? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Laura sa ating dunang sa kanyang panahon. Laura, customer number mo na nakadisplay sa screen ng bank teller mo, ano? Oo nga pala, sandali. Pupunta na ako doon. O yung mga ID na kakailanganin mo. Na-check mo na ba lahat? Oo, nandito na lahat. Kompleto na. Lalabas muna ako ng bangko sandali. Tatawagan ko si Inay habang wini-withdraw ni Laura ang pera. Kailangan mabigyan ko siya ng instruction sa dapat nilang gawin ni Milen. Oh, Nay? Bakit kayo nag-iimpake ng mga damit nyo? May nangyari ba? Ano ba problema? Lilipat tayo ng bahay, kaya impake mo na rin mga damit mo. Dalian mo! Pero kung lilipat lang natin dito mag-aanim na ban pa lang po tayo nangungupahan sa lugar na to. At Chika, di po ba ikakasal si Charlie kay Ate Laura? Ano nga maraming tanong pa, Milen? Basta bit-bitin mo na mga damit mo. Dahil kapag tumawag ulit ang Kuya Charlie mo, kailangan nandun na tayo sa lugar na sinasabi niya. Ay, nagutom tuloy ako dahil sa haba ng pila sa bangko.
Pero bago tayo humanap ng restaurant na makakainan natin, na magsisian muna ako. Punong-puno na kasi yung pantog ko. Jingle na Oh, ako. sige. Ihintayin na lang kita rito. Teka, buti pa, akin na yung bag mo. Ako na magdadala. Baka maiwan mo pa kung saan yan sa loob ng CR. Pati 500,000 kawi-withdraw mo lang, batangay pa na kung sino. Oo nga, mabuti pa nga siguro. May pagka malilimutin nga ako eh. Basta, hintayin kita rito sa harap ng stall na to, ng ice cream. Oh, Kita mo naman agad ako rito paglabas mo ng CR eh. Sige na, mag-CR ka na. Gutom na rin ako eh. Para makakain na tayo. Magandang tanghali po, Mang Cesar. Gandang tanghali naman. Kayo po palang bantay dito sa grocery ni Laura? Oo, Miguel. Nagpunta kasi sa bangko si Laura para mag-withdraw ng perang gagamitin nila sa kasal nila ni Charlie. Oh, Kanina pang umaga sila umalis eh. tuloy na po palang pagpapakasal nilang dalawa. Ay, naku ako man. Nabilisan din sa mga pangyayari dahil ilang buwan pa lang ang relasyon nila. Pero ganun pa man, hindi na rin ako tumutol. Talaga ako nasa wastong edad na sila para magpakasal. Miss, meron ka bang napansing lalaki na medyo kalbo na nakatayo dito kanina na may dalang pulang bag? Ay, opo. Nagmamadali pong dumiretso sa exit nitong mall. Tapos, pagkalabas niya, nakita ko siya, sumakay agad ng taxi. Ay, Diyos ko! Ang pera ko! Ayokong isipin tinangay ni Charlie ang pera! Hindi ko akalaing magagawa sa atin ni Charlie ang malaking panlulokong yun. Napakabuti ng pakikitungo niya sa atin. Kaya naman ibinigay ko rin sa kanya ng buong-buo ang aking pagtitiwala. Pinlalo ni Charlie ang pagtangay sa perang winidro ko sa bangko, tay. Ako, Yun ang pinakamotibo niya. Kung bakit pinaibig niya ako kunwari. Minahal niya ako kunwari. Para makuha ang loob ko. Para manaliri niyang may sakatuparan ng kanyang balak. at pati pala pamilya niya. Kasabwat niya sa ganoong modus niya. Nagulat nga raw yung kanilang kasera kung bakit wala na ron sa kwartong inuupahan ng kapatid na babae ni Charlie. Saka yung nanay niya. Kung yung pera lang, kikitain ko pa rin yun, tayo kikitain natin. Pero itong dugong pumipigtig sa sinapupunan ko. At, Gagawin itong komplikado ang aking buhay. anak, nagdadalang tao ka. Susurpresahin ko nga po sana siya. Sasabihin ko sa kanyang kalagayan ko kapag kumain na kami sa Oh, restaurant. Diyos ko. Pero hindi na nga nangyari. Dahil bigla na lang siyang nawala sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya. Ano ka, Mamilen? Bubukod ka ng tirahan? Hihiwalay ka na sa amin na Kuya Charlie mo? Ayoko na ng ganitong buhay na palipat-lipat, patago-tago na eh. Bakit, Milen? Ano ba problema mo? Wala ka namang gagawin kundi ang sumunod lang sa amin ni Inay. Eh yun na nga, Ha? kuya. Ayoko na maging sunod-sunuran sa mga maling diskarte niyo ni Inay. Dahil sa mga nakikita ko sa inyo, parang hindi na rin ako makapag-desisyon ng tama. At yun ang kinatatakot kong mangyari. Yung tanggapin ko na rin tama ang mga maling ginagawa ninyo. Hanggang mapariwara na rin ang buhay ko. Magsalita ka, parang hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral kundi dahil sa perang nanggagaling sa kuya mo. Ang sa akin lang naman po. Hindi naman po tama na dahil sa sobrang desperado na kayo sa kahirapan. Makakompromiso na rin pati ang inyong mga pangangatwiran. Ay, sige na. Hayaan nyo ng babaeng yan. Kung gusto niyang magsarili, di sige. Tingnan natin kung hanggang saan siya dadalhin ng mga prinsipyong ipinaglalaban niya.
Laura! Laura, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ng sarili mo? Gusto kong mamatay ang sanggol na nasa sinapupunan ko, Miguel. Ano? Dahil kung patay na siya, makakapagsimula uli ako ng buhay na normal. Yung ako lang. Buhay ko lang. Laura, may karapatan din ang magiging anak mo na maisilang at maranasan ng mabuhay. Wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Kung kaya hindi siyang dapat managot sa kasalanan ginawa ni Charlie. At ako, wala ba akong karapatang mamili na muli magkaroon ng kapanatagan nang wala siya sa buhay ko? Kaya pabayaan mo na akong patayin ng sanggol at puro sa tiyan Laura! ko. Hayaan mo na ako! Laura, ano ba? Nagbalik ka ba? Para muling magkunwaring mahal mo ko. Dahil hindi pa sapat sa'yo yung 500,000 pisong tinangay mo sa akin. Nabalitaan kong buntis ka. Ako ang ama. Natural, may karapatan ako sa bata. Kung ginagawa mo lang dahilan ng pananagutan mo sa sanggol na dinadala ko para muli ang makuha ang tiwala ko, mabibigo ka. Oo, pinili kong buhayin ng batang ito, pero hindi ko pipiliing ipakipagsama na rin ang kinabukasan niya sa isang katulad mo na panliloko sa kapwa ang kinabubuhay. Masyado ka mataas magsalita. Itong pakatandaan mo, ha? Isang araw, kapag naisilang mo ng batang yan at nagkaroon na ng malay, hahanapin din niya ako na kanyang ama. At kapag dumating ang pagkakataong yun, baka lumuhod ka sa harapan ko, Laura. Milan! Aba, Milan! boses yun na inaya. Bakit parang apura-apura siya, pati sa pagkatok niya? Milan, buksan mo ang pinto! Opo! Sandali lang po! Nariyan na! Bubuksan ko ng pinto! Milan ang kuya mo. Nahuli sa isang entrapment ng mga pulis samantala nagbebenta ng beking titulo ng lupa. Anong gagawin ko ngayon, anak? Ano na mangyayari sa akin? Ano na ako mabubuhay? Inay, nandito naman po ako. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya wala po kayong dapat na ipangamba. Pero ang kuya mo, ano na lang ang magiging kalagayan niya kapag nakulong siya? Masakit man pong tanggapin. Pero siguro, doon na po talaga humantong ang mga sitwasyon para maituwid ni Kuya ang kanyang mga pagkakamali. Minsan, sa buhay ng tao, hinihingi ang isang pagpapasya. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa mga taong magiging mahalagang bahagi ng mga buhay natin. Tulad ng batang ito na isisilang ko. Ako ang huhubog sa kanyang kinabukasan. Laura, At alam mo ba, Miguel, kung ano ang tanging hiling ko sa Diyos? Ang ako ay kanyang gabayan para magawa ko ng tama at maayos ang aking tungkulin bilang kanyang ina. Laura, kapag mabuti naman ang mga hangarin, nagiging mabuti rin ang resulta ng mga bagay-bagay. Katulad mo rin na ang kapakanan ko ang palaging iniisip, Miguel. Kasi mga bata pa tayo, mahalaga ka na sa akin. At hanggang ngayon, nabubuhay pa rin akong kasama ka sa aking mga pangarap. Maraming salamat sa mga pagmamalasakit at kabutihan mo sa akin. Kailanman, hindi mo ko iniwang nag-iisa, bigo, at nagugulo ka ng isip. Ikaw ang palaging naroroon sa mga sandaling tila baguguho na ang aking mundo. Palagi at palagi kitang hahanapin para pasalamatan.
sa kanyang panahon. May mga taong sa kagustuhang mailigtas ang sarili ay ginagamit ang kanyang kapwa. Walang alintana kung makasakit man siya. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Vanji sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit mo ginawa yon, Banji? Yun nga lang po ang alam kong paraan para makaiwas ako sa kahihiyan. Paano kung malaman? Nay, patay na patay sa akin si Nelson. Kaya nga madali ko nagawa ng paraan na may mangyari sa amin. Kaya huwag na kayong tumutun pa sa kasal namin. Nakakaawa naman si Nelson. Huwag niyo siyang intindihin. Ako ang pahalagahan niyo dahil anak niyo ako. Nelson? Ano? Overtime ka uli? Oo, Efren. Alam mo na, malapit na ako maging tatay. Kaya pinaghahandaan ko na yun. Malapit na nga pala mga anak si Banji. Oo, ang laki na nga ng tiyan niya eh. Kasi, 4 na buwan yung dinadala niya. Siguro dahil malaki yung baby. Kumusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? Ang ibig ko sabihin inaasikaso ka ba niya? Oo naman. Bakit mo na itanong? Kasi di ba si Jess ang talagang nobyo niya? Oo. Pero break na sila nang may mangyari sa amin ni Vanji. Kaya iniisip mo na mahal ka niya. Oo. At hindi ko pinagdududahan yun, Efren. Lalo na ngayon na malapit na akong maging ama. Ay, ang cute naman ng baby mo, Vanji. Ang gwapo, oh. Kamukhang kamukha ni Jess. Bibig mo naman, Emmy. Ano kami makarinig sa'yo? Sus, tayo dalawa lang naman ang narito. Wala si Nelson. Iba na rin yung nag-iingat. Buti hindi nahalata ni Nelson na hindi niya anak yung batang isinilang mo. 7 buwan pa lang kayong kasal ng anak ka na. Nagawan ko na ng paraan yun. Doon ako nanganak to sa kakilala kong kumadrona. Kaya hindi ako sumabit. Galing mo talaga. Ayoko mabilan sa kahihiyan. Kaya ginawa ko ang lahat ng yun. Kaya alam, minsan, nahihirapan ako. Bakit? Nagkukonsensya ka? Di yun. Ano? Nahihirapan akong asikasuhin si Nelson. Kasi di ko naman siya talagang mahal. Ay, ibig mo sabihin, mahal mo pa rin si Jess kahit iniwan ka? Si Jess tong nakangiting masasalubong ka. Oo, siya nga. Kumusta, Efren? Eto. Ayos naman. Ikaw, pare, ilang taong ka rin nawala. Nagtrabaho ko sa Saudi. Talaga? Oo. Di, mapera ka na ngayon. Hindi nga minalas. Hindi magandang kumpanyang napasukan ko. Huh? Kaya umuwi na lang ako dito. May ba ako? Oh, Kumusta yung kaibigan mo si Nelson? Balita ko, kasal na sila ni Banji. oo. Mahigit 3 taon na. Ang tanga din naman ni Nelson, ano? Biruin mo, pinakasalan niya ang babaeng nalawayan na ng iba. Ah? Inako pa niyang batang hindi naman kanya.
Yun ang sabi niya sa akin nung makita ko siya kahapon. Ang bulang hiya. Nelson, alam mo ba na hindi mo tunay na anak yung bata? Pinagtapat ba yun sa'yo ni Banji? Friend, Kasi kung hindi, dapat hiwalayan mo siya. Dahil niloko ka niya. Ikaw? Kumusta, Banji? Kapal naman ang mukha mo. Kukumustahin mo pa ako. Pagkatapos mo akong iwan nang malaman mong buntis ako. Patawarin mo na ako. Nagtrabaho ko sa Saudi. Nanginayang ako sa pagkakataong dumating eh. Naisip ko baka hindi ka pumayag. Kaya hindi na ako nagpaalam sa'yo. O ano naman ang kailangan mo ngayon? Gusto kong kunin na kayo ng anak natin. Sumama na kayo sa akin. Ano? Gusto mong iwan namin si Nelson? Alam ko namang hindi mo mahal ang pangit na yun. Oh, At ako pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. pwede ba Diba? umalis ka na dito? Dadating na si Nelson. Ayokong abutan ka pa niya. Sige, alis ako. Pero sa pagbabalik ko, dapat handa na kayo ng anak natin, ha? Ano niya? Oo. Ba't mo ako hinalikan? Pero kunwari ka pa. Alam ko namang na-miss mo yun. Sige, alis na ako. Bye. Nelson, pati ka pa natutulog. hindi pa kasi ako dalawin ng atak. Si Junior nga pala, tulog na tulog dun sa higa niya. Batang siya talaga. Hindi talaga natutulog agad John kung hindi ka yung magpapatulog. No, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Gusto ko lang pagsawain ang mga mata ko Ha? sa pagtitig sa mukha mo kasi. Baka hindi na kita makita. Ano ba? Ba't ka ba nagsasalita ng ganyan? Ba't ang kailangan mo? Di ba sabi ko sa'yo, babalik ako para kunin ko kayo ng anak natin? Hindi, umalis ka na. Hindi kami sasama sa'yo. Hindi ako naniniwala. Alam kong gusto mo lang akong pasakitan. Vanji, huwag mo nang pahirapan ang mga sarili natin. Alam ko namang mahal na mahal mo pa rin ako eh. Nagkakamali ka, no? Hindi na kita mahal. Kaya umalis ka na. Pwes kung ayaw mo sumama, bahala ka. Pero kukunin kong anak ko. Hindi mo maaaring isama bata! Nelson? Uy, narito palang tanga kong karibal. Umalis ka na sa pamamahay ko ngayon din. Aalis lang ako kapag nakuha ko ng aking anak. At huwag kang magkakamaling pigilan ako. Ito, dahil hindi ka sasantuhin ito. Nelson! May patalim siya! Hindi ako natatakot yan. Umalis ka na rito! Umalis pala ako ito, salagin mo! Hindi! Walang yakan, Jess! Ba't sinagsak mo ang asawa ko? Ay! Tulong! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko sinagsak! Diyos ko, parang awa niyo na po. Iligtas niyo po ang asawa ko. Ako po siyang kunin sa amin ng anak ko. Oh, ayoko po siyang mawala sa akin. Mahal na mahal ko po siya. Banji, Nay, nandito na pala kayo. oo. Nakakulong na ang hayop na si Jess. Dapat lang sa kanya yun. Kung tutuusin nga, kulang pa yun sa laki ng kasalanan niya sa amin ng asawa ko. Kumusta na nga pala si Nelson? Nakikipaglaban pa siya sa kamatayan, Nay. Ah, Diyos ko. Kawawa naman siya. Kaya nga abot-abot ang panalangin ko na sana makaligtas siya para makasama pa namin siya at malaman niya na mahal ko na siya. Kanchi.
Nelson, salamat. Salamat nagkamalay ka ng asawa ko. Salamat hindi mo kami iniiwan. Patawad ha. Dahil sa akin nanganib ang buhay mo. Kung hindi ko pinangako sa'yo, ang anak namin ni Jills, hindi mangyayari ito. Patawarin mo ako. Huwag ka na umiyak. Hindi naman ako nagagalit sa'yo eh. Hindi ka nagkagalit? Si Junior eh. Alam ko yun. Matagal na. Nagtapat sa akin ang kumadro ng nagpanak sa'yo. Hindi mo man lang ako sinumbatan? Napakabuti mo talaga, Nelson. Dahil mahal kita, Fanchi. At kahit hindi mo ako mahal, matatanggap ko. Huwag niyo lang akong iiwan ni Junior. Hindi ka namin iiwan. Pangako yan. Dahil mahal na rin kita.